Ang integridad ay ang pamumuhay ng tapat kung saan ang ating mga salita at gawa ay sumasalamin sa tunay na nilalaman ng ating puso. Madali tayong humusga sa iba habang hindi natin napapansin ang sarili nating pagkukulang. Ngunit hinahamon tayo ni Jesus na linisin muna ang ating puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, "Maaari kayang mag-akay ng isang bulag ng kapwa niya bulag?" Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay integrity. Ikaw ba'y isang taong may integridad? Mahalaga ba para sa iyo na magkaroon ka ng integridad? Ano ba ang ibig sabihin ng integrity? Maganda ang sinasabi ng ating ebanghelyo kasi ito yung isang pangarapin natin sa ating sarili na anuman yung ating estado sa buhay, ikaw man ay isang simpleng manggagawa, isang magsasaka, isang guro, isang leader ng samahan, isa kang empleyado, ikaw yung may-ari ng isang negosyo, ikay namamahala, ikaw ay isang politiko, ikaw ay isang pari, isang madre, isang anuman ang ating sitwasyon at kalagayan, anuman ang iyong katayuan, may pinag-aralan o wala, mahirap o mayaman, matalino o mangmang, mahalaga na magkaroon tayo ng integridad. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa posisyon, lalong-lalo na kung tayo ay may impluwensya, lalong-lalo na kung tayo ay isang leader, napakahalaga po para sa atin na magkaroon ng integridad. Naglilingkod ka man sa pamahalaan o sa simbahan, mahalaga ho na tayo ay nagsusumikap na magkaroon ng integridad. Ano ba ang integridad? Napakahalaga po ng sinasabi ng ating ebanghelyo dahil ito'y tumutukoy sa turo ni Jesus tungkol sa integrity. At sinasabi niya, hindi pwedeng ang bulag ay maging taga-akay ng kapwa niya bulag. Mahuhulog tayong parehas kung tayo parehas na bulag na naglalakad. At kung ako'y bulag, saan ko kayo dadalahin? Hindi ko kayo pwedeng dalahin sa isang tamang landas o sa isang lugar na kung saan ay magkakaroon tayo ng kasiguruhan. Kapag ang taga-akay ay bulag, siguradong walang kasiguruhan. Siguradong palaging nasa bingit tayo ng panganib at kapahamakan. Kaya nga tayo napakahalaga na ang hinahanap nating leader ay merong integrity. At ang ibig sabihin ng integrity unang-una ay yung pagiging totoo. Napakahalaga, hindi mapaghihiwalay yung pagiging totoo. At yung pagiging totoo nag-uumpisa sa ating sarili. Kung ano yung ating nasa puso, ay yun din yung ating naipapakita.
Makikita natin dito yung honesty, yung truthfulness. No? Ito yung bahagi ng pagiging may integridad. Na kung anong laman ng puso, yan, mag-uumapaw yan sa atin. Kaya napakahalaga ng sinasabi rito mga kapatid na tingnan natin kung ano ang nasa puso natin. Sabi nga, whatever fills you comes out of you. Kung anong pumupuno sa iyo, yan ang lalabas sa iyo. Kaya sinasabi rito ng Panginoon, hindi pwedeng mamunga ng ganitong prutas yung hindi naman ganun ang puno. Langan naman yung mangga ay mamunga mula sa puno ng saging. Siyempre, yung puno ng saging ang ibubunga, hindi puno ng hindi mangga, no? So mahalaga yung kung ano yung puno, yun din ang bunga. Ibig sabihin, kung mabuti ang puso natin, magiging mabuti rin yung gawa natin. Pero kung pangit ang nasa ating puso, siyempre pangit din yung mamamalas sa atin. Kaya napakahalaga ng integrity kasi ang kabaliktaran at kalaban ng integridad ay hypocrisy. Kasi yung hypocrisy, ito yung pagiging mapagbalat kayo. Ito yung kawalan ng katotohanan sa ating kilos. Maaring ganito yung ating pinapakita pero yung nasa puso natin ay iba. Wala tayong integridad noon. Kaya napakahalagang alisin natin yung hypocrisy. Sometimes, meron tayong ganito at ito yung madalas na sumisira ng mga relasyon. Ito yung madalas na sumisira ng ating mga pangarap at pangarap ng iba. Yung ating hypocrisy. Ibig sabihin, if we are hypocrites, wala tayong integrity. At dinadala tayo ng ating ebanghelyo, dinadala tayo ni Jesus na ang pagiging Kristiyano ay pagsusumikap ng isang buhay na may integridad. Ibig sabihin, pagiging Kristiyano, paano tayo magiging tunay na Kristiyano? Sa isip, sa salita, at sa ating gawa. That is integrity. Of course, lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakasala, kahit ako bilang isang pari. Marami din mga moments at pagkakataon sa buhay ko na kulang at nagkakamali. Kaya yung pagsusumikap ko rin personally na magkaroon ng integridad, ay it's a struggle. It's a common struggle para sa ating lahat. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kaya nga binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon para magsumikap na mamuhay na may integridad. Kung kayo ay isang magulang, isang asawa, no, 'di ba? Minsan sa mag-asawa nagkakaroon din ng problema. May mga lalaki na nagkakamali, na huhumaling sa iba, so nawawala ng integridad yung sakramento ng kasal at yung pagsasama ng mag-asawa dahil nababahiran ng hindi dapat. Kasi pag sinabing integrity, hindi lang yan truthfulness, hindi lang po yan honesty, kundi faithfulness. Dapat tapat din tayo, no? Kaya nga pag sinabing integrity, ang daming mga kaugnay na mga virtues dito, tulad ng truth, honesty, fidelity, no? And of course, napakahalaga rin po ng humility, kababaan ng loob. Na kasi it is a matter of the heart. Yung integrity nag-uumpisa sa puso natin. Sa puso, papalabas sa ating sarili. Kaya magandang magkaroon tayo ng pagsusuri ng kalooban, pagsusuri ng ating puso. Para yung mga hindi dapat sa ating puso ay alisin natin. Kasi nga kung anong pumupuno sa atin, yan po yung lalabas sa atin. At sana maging totoo tayo sa ating mga relasyon sa isa't isa, relasyon sa kapwa, at syempre yung relasyon natin sa Diyos. Hilingin natin sa araw na ito yung biyaya ng integridad. Kasi kapag meron tayong integridad, matibay tayo. Kasi meron tayong pinaninindigan na prinsipyo at meron tayong pinanghahawakan yung ating sarili, yung buo. Kasi ang ibig sabihin ng integrity, higit sa lahat, ay wholeness. Ibig sabihin buo. Pag nagmahal ka, dapat buo. Pag nagtiwala ka, dapat buo. Kapag nanindigan ka, dapat buo. Hindi basag. Kaya nga mga kapatid, hilingin natin, kung tayo man ay merong kanya-kanyang kabasagan, may kanya-kanyang kapintas at kahinaan, ang Diyos, kayang buuhin tayong muli. At kapag tayo nabuong muli, doon lang tayo magkakaroon ng ganap na integridad sa buhay. Sa ngalan ng Ama, at
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buuhin mo kami upang kami makapamuhay ng totoo, makapamuhay ng may katapatan, at makapamuhay ng may kababaan ng kalooban. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.